The manifestation, Madam Chair, Mr. Chair, would be if there is a motion, Madam Chair, to reinstate the budget that was taken from the office of COMELEC, the second district of Misamis Oriental would more than be willing to second the said motion and the reinstatement of the said budget, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po, Madam Chair, Your Honor. Thank you. That ends our first round. Now we shall proceed with the second round. Sorry, Chair George, just wanted to check in before we move to the second round. Are you still okay po? Would you like to take a quick break? Hindi po, okay lang po. Okay, how many po, Vice Chair, in the second round? 4. There are 4 listed for the second round. Thank you very much, Madam Chair. Go ahead, Vice Chair Cagas. Please recognize the first interpellator for the second round. May I call on Representative Lila de Lima. Representative Edgar Erisi. Thank you, Madam Chair. Good afternoon. Kanina, good morning. Good afternoon, Your Honor, Madam Mukhang Chair. hirap na ang ating mga bisita. Anyway, una ko pong tanong, one of my advocacies is electoral reforms. I've been in Congress for, this is my 13th year, and I'm always a member of the Committee on Suffrage and Electoral Reforms. For 9 years, I was in the Joint Congressional Committee on Automation. Ang una ko pong tanong, yung nabanggit ni Congressman Miro Kimbo na tungkol po dun sa contributions, it's very obvious naman. Hindi naman po kailangan hindi naman kailangan i-memorize pa. There are businessmen who are interested, for example, in water, distribution, who are the head and funding their political parties. Kailangan pa po ba ng SOSE ito para makita natin yung kung paano po na-influence yung election system natin nung mga bilyonaryo, mga oligarchs na ito? Ano po, meron po bang mga violations na nakikita dito ang COMELEC? Tama po kayo. I will readily, immediately agree with the observation of Your Honor, Madam Chair. Ang purpose po talaga ng Section 95 letter C is it's a criminal offense. Dapat maipakulong sapagkat prohibited contribution po siya. Ang problem po natin dito sa ating bansa, kapag po kasi criminal offense, medyo iba po ang evidence required, evidence of guilt beyond reasonable doubt. Yun po yung dahilan kung bakit sa kasaysayan ng komisyon, wala halos na po prosecute kahit nga po yung election offense of vote buying sapagkat iba po yung ebidensyang tinitingnan. So halimbawa po, Madam Chair, hindi po gusto kong i-preempt yung magiging desisyon namin o ng korte later. Pero kita niyo po, Madam Chair, kung halimbawa po ang isang tao, contractor siya, may-ari ng kumpanya, nag-donate in his or her private capacity. Yun po ay ina-anticipate namin na magiging defense niya. Question, is he violating Section 95C of the Omnibus Election Code? Aminin ko po, ako from my point of view, magbabiolate. Kasi nakalagay naman po sa Section 95, natural or juridical person. So, ibig sabihin, kahit na korporasyon o tao, dapat may violation. Pero what is ano po yung line of distinction between being the owner of the company and being in a private capacity? Halimbawa po, nag-donate ka sa iyong kaklasmate nung elementary or high school dahil siyempre kayo po ang body-body. So, nagkataon na ikaw ay contractor ng pamahalaan. Pag ako po ang tumingin nun, personally, Madam Chair, para sa akin, probable cause po yun. Kasi natural person siya, regardless whether magkabarkada kayo or whatever. Pero siyempre po, pag tinignan ng korte, may posibilidad na iba po ang appreciation ng korte sa Section 95. So, ano po ibig sabihin po natin? Yung pong batas natin ng Section 95C, ngayon lang po ito sumulpot,
Dati-rati po, nobody cares about Section 95. Kaya po high time, napakaganda ng pagkakataon na brought up ito ngayon sa public consciousness. At number 2, baka po pwedeng makasama na rin po, Your Honor, Madam Chair, sa review ng Kongreso, yung Section 95, para po maliwanag na natin. Kasi po doon ay, masyadong general, since 1985 pa po kasi yung batas. So kinakailangan maging specific na tayo para walang ligtas talaga kung sino ang liable o hindi. For example po, korporasyon na nagbigay naman. Paano po kung hindi alam ng officers na yung presidente ay nagbigay, pero yung board of directors hindi nila alam? Damay po ba yung board of directors sa kasalanan ng presidente na nagbigay? Pag tinignan po natin, sabi korporasyon. Ang korporasyon, nandiyan ang board of directors, naandan yung chief executive officer, nandiyan yung president. So dapat po ba may lahat yung kasama na yun? O pwedeng maklaim ng board of directors, I was absent at the time na inapprove yung resolution to make the necessary donation. So madami pong loopholes, madami pong butas na pwedeng makita sa Section 95. At ito yung tamang pagkakataon na ma-review po natin. But we will proceed with the necessary filing of cases, if that is necessary, as against those who contributed in 2022 at least and in 2025. Mr. Chair, don't you think it will just complicate the problem? Kasi kung ang basis lang yung SOSE, di magko-contribute na lang yung mga kumpanya na yan, yung mga interest groups na yan na underground, under the table, rather than candidates declaring it, di wag na lang. It's the same thing. It will just complicate the problem. Ang maganda po, Madam Chair, Your Honors, doon sa SOSE, nai-attach po kasi siguro dahil hindi po mainit ang issue noong 2022 at ngayon, nai-attach po yung mga documents na acceptance ng donation. Isa po sa mga ina-attach talaga, pinipirmahan ng kandidato o ng partido politikal yung pag-accept ng mismong donation. So, ang nababanggit po ng kagalang-galang na representative ay papaano kung siya mismo naman ang nag-donate sa kanyang anak, sa kanyang samantalang sila ay kumokontrol ng malalaking at may kontrata sa Yan po yung isang bagay na gusto namin tingnan kung yan ba'y pwedeng makover ng Section 95C. Alam niyo po sa ating family code, bawal mag-donate ang mag-asawa. So, pwede po namin tingnan din yung bagay na yun. Baka may mga ganung klaseng donation. And lalawakan po namin. But in the meantime, gusto po namin mag-focus yung contractors talaga sa gobyerno. Ngayon, sino ang nakita namin na nagbigay sa mga politiko? Again, sabi ko po, as of last Saturday, 31 po yun. At bago po matapos itong linggo, maaaring mag-increase pa po yung bilang na yun. And we will submit, kahit po by tomorrow, we'll submit the initial 31. In another issue, Madam Chair, sa mga maliliit na barangays, for example, 300 voters, in my district, 300 voters, 500 voters, karamihan po, hindi po natatalo yung mga barangay officials doon. Kasi siguro mga 50 to 60% ng mga botante hindi naman taga ron. Imported. Ang agrabyado po yung mga nakatira. Kasi yung barangay officials, yung mga benefits, binibigay nila dun sa mga botante nila outside of the barangay. So, may plano po ba dito ang COMELEC to cleanse yung mga ganitong sistema? Kasi po, naagrabyado yung mga talagang residents ng barangay. Alam niyo po, Madam Chair, naghihiraman pa nga po eh. Hinihiram sa kabilang probinsya porket walang kalaban yung kabilang probinsya, pahiram muna dito, so ipaparehistro yung mga botante. Ang ginagamit po nila, barangay certification. Yung po talaga, kaya po itong nakaraan hindi po kami pumayag ng transfer kasi alam namin gagamitin sa barangay and SK elections. Talaga pong dapat mapigilan natin yung paggamit ng barangay certification. Napakadali pong makuha sa barangay official, lalo pa kapag ang election, Madam Chair, Your Honors, ay barangay and SK. Kasi ang gagawin po, kukuha sa kabilang barangay, ililipat sa kanyang barangay, palilipatin dito, bibigyan po ng address. At doon po kitang-kita po namin, kaya po nadidisapprove yung application, kasi iisa address. Minsan po, halimbawa, number 10, 100 po nagpa-register sa number 10, samantalang napakaliit po ng bahay ng number 10 na yon. Pero isa po ang ginamit. Ano po ang ginamit na paraan ng pagpaparehistro?
sa local COMELEC, barangay certification kaling kay Kapitan. Na nag-issue si Kapitan ngayon, ang problema po namin, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Sabili versus the Commissioner election na sinasabi, the COMELEC should accept barangay certification as an evidence of residency. Pero kung magkakaroon po siguro ng legislation talaga na bawal ang barangay certification, siyempre po yung Supreme Court will just follow the law na i-interpret po niya. So talaga pong sana ang pakiusap natin bago man lang mag-election muli sa 2026 ng Barangay SK, kahit mag-o-open kami ng registration sa October, nilagay na po namin sa amin pong resolution, bawal ang barangay certification. Alam namin po questionin yun muli sa Supreme Court kasi sasabihin nila contrary yan sa desisyon namin sa Sabili versus COMELEC, pero okay na po kami. Basta importante, baka po sakali may batas na tayo ngayon na mailagay na bawal ang barangay certification upang mapigilan yung paglilipat-lipat. Ano po yun? Napakaligal na paglilipat kasi po meron silang ebidensya na taga doon yung mismong tao na yon. Thank you, Mr. Chair. Bait na, bait. Thank you. The next one, second round. Second round. Yeah, we'll go to Congressman Mero. Okay, second round. Yes po. Mabilis lang po ito, mabilis lang. No. Ano ang stand ng COMELEC relative to Chairman George sa general registration? Not just as your position, but its feasibility, the budget, lahat. Yung critical ba ito sa tingin mo ngayon? Alam niyo po, last Congress, ang sabi po namin, sana makaya ng Kongreso na magkaroon tayo ng general registration in the entire country. Not because we are admitting na madumi ang list of voters natin. Pero ang problema po talaga, Madam Chair, Your Honors, yung po mga fingerprints natin, ang pinakamaaga po ay 2003. Yung po yung mga nag-edad na, may siguro nakatatanda na ngayon, pagka po nag-biometric sila, baka po hindi na ma-recognize yung kanilang fingerprints. Importante po yun, Madam Chair, sapagkat maganda po talaga na maisama yung feature ng voter ng verification sa machine so that yung mga boboto, sigurado na sila talaga yung mga botante. Kasi po kung gagamitin po namin yung 2003, hindi po makita ngayon dahil po medyo nakatatanda na yung tao, pupunta pa rin sa loob, titingnan pa rin po, Madam Chair, yung mismong list of voters sa loob ng presinto at pabobotohin pa pagka nandun yung pangalan. So, maganda po, meron tayong 10 fingerprints plus facial recognition plus iris recognition po tayo. Ang tawag po ngayon doon ay ABIS. But that can only happen kung mag-abandon po tayo sa 4 fingerprints. Kasi hanggang ngayon, nung magparehistro po tayong lahat, 4 fingerprints lang ang ginagamit natin. Problema po, kahit mag-adapt kami ng bagong technology patungo sa 10 fingerprints, tanong, pwede ba mapagsama yung 4 fingerprints doon sa 10 fingerprints? Pwede po bang ma-import yung 4 sa 10 and the results will be practically be effective? So yun po, number 1. Number 2 po, sana po talaga ma-review na natin yung pong Republic Act 8189. Yan po yung continuing registration law. Isa po sa defects nun. At ito po ay para sa mga tatakbo at kumakandidato. Ang right to vote is a guaranteed right under the Constitution under Article 5, yung right of suffrage. Pero, isa po sa mga nakalagay na provision, Section 9 ng Republic Act 8189, na nalagi pong natitake advantage, ay yung pong period of residency. To run for public office, you need only 1 year residency. 1 year before the election. But to be a voter, you need 6 months. Pero po, ano po yun? Your Honors, Madam Chair, 6 months prior to the election. Hindi po yung 6 months prior to the registration. And therefore, talaga pong madaming makakakitang ng defect yun sapagkat at the time na mag-register ako, wala pa talaga akong residency. For example po, ang deadline ng registration namin, Madam Chair, ay September 30. Magpaparegister ako September 30. Kalilipat ko pa lang ngayong araw na to dyan sa bahay na yan. Wala pa po talaga akong residency. Pero just the same, the election is May. So September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 months po yun. So therefore, meron akong residency ng 6 months doon sa barangay na yon. Kalimitan pag-aawayan kasi sasabihin, wala ka pang residency dyan. Bakit pinapayagan ng paglipat?
Pero dahil po sa provision ng batas natin na yon, ay napapayagan po na makalipat sapagkat 6 months prior to the